Can you describe to us, nung mga panahong yun, yung sinasabi niya, nakikita kanyang ganon, matidescribe mo ba sa amin kung ano yung estado mo, anong itsura mo, anong nararamdaman mo, anong ginagawa mo noong mga panahon na yun? Sobrang blanco. As in, na parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Na ano ba, saan pa ba ako kakapit? Kasi gusto kong ilaban. Talagang inilaban ko hanggat kaya ko na tipong sabi nga nila, nag-worry na sila pag hindi ako nagsa-chat. Akala nila kung ano na nangyari sa akin. Tapos to the point na, ayun, pinuntahan na nila ako sa bahay, inabutan nila akong gano'n. Dalawa silang friend ko na gano'n. Talagang dinamayan nila ako, umiyak lang. Wala. They don't ask anything. They're just there. Anong itsura mo nun? As in, lumpasay. Yung ilang araw walang ligo, haggard. Tapos sobra akong nangayayat, gano'n. Ganong levels. Kasi nga hindi ako nakakakain. Tapos there was an instance na even yung relatives ko, yung mga cousins ko, nag-worry na sa akin na to the point na tinanong na ako ng asawa ng pinsan ko if ano ba, dadaling ka na ba namin sa ospital at wala ka nang kay energy. Ganong levels. Kung makikita mo yung sarili mo ngayon, dun sa kwartong yun, tapos kaibigan ka niya, anong sasabihin mo sa kanya? Kaya mo yan. Lumaban ka. Kasi kakayanin mo. Kakayanin mo, mas magiging matatag ka after that. Paano ka nakatayo? Friends, lalong-lalo na family. Tsaka si God talaga. Sila yung kinapitan ko as in. Kailangan mo talagang kumapit eh. Minsan kasi, di ba, kaya lalong na ang hirap ng pagtayo, ng pagbangon. Kasi wala kang makapitan o wala kang gustong kapitan o nahihiya kang kumapit o ayaw mong aminin, kailangan mo ng tulong ng ibang tao para kumapit. Yung sinasabi mo, hindi, darating ang oras kakayanin ko to. Kaya ko to mag-isa. Walang masama sa paghingi ng tulong o paghingi ng saklolo. Kasi meron at meron namang sasaklolo sa'yo eh. Dahil kahit ano ka pa, ano pang kulay mo, anong sablay mo man sa buhay, kahit gaano karami mong mali sa buhay, meron at merong nagmamahal sa'yo na magpapakapit para makatayo ka. Kailangan mo lang i-acknowledge yun. At that point, you acknowledged you needed help and there were people who helped you. Yes, exactly. Congratulations. Are you proud of yourself? Yes, I am. Yeah. I don't know you. I just met you today. But I am very proud of you. I am happy. Masaya ako na nandito ka, nakikilala ka namin, at i-share mo sa amin yung mga napagdanasan mo, na mga dinanas mo, naranasan mo, ng may tapang at wala nang hiya kasi meron kang kinapulutang aral. Sobrang daming learnings na natutuwa ko na share ko siya sa iba. Parang ako yung based sa experience ko. Bibigay umiiyak eh. Hihingi siya kung kailangan niya. Okay, sige po. Parang, because of that, nagagamit ko siya whenever may mga activities kami sa church, sharing, ganyan. Even yung friends ko na may pinagdadaanan. Yun. Anong maa-advise mo? Kasi there are... Grabe. Ang daming mga... Hindi lang naman babae, pati mga lalaki Yeah, there na are a lot of pagdadaanan people who mo. can resonate with you. Exactly. Resonate! Na parang, di ba yung ganun, yung kahit paulit-ulit, tinatanggap pa rin nila. Anong advice mo sa kanila when to know, it's enough. Stop. It's enough. Ano lang talaga, it's always love yourself. As in, walang, sabi nga dun sa isang kanta na favorite ko, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ang sarili mo. Kahit na anong bagay yan sa mundo, ang higit na makakapagmahal sa'yo is yung sarili mo. Yeah. Pero kasi madaling sabihin yun eh. Yung, it's enough. Tama na, di ba? Pero pag nandun ka na sa sitwasyon. Oo, hindi mo alam. Kahit alam na alam mong mali na siya, ang nagpapakapit sa'yo yung... Ayaw mong mawala yung tao na yun kasi mahal mo yun kahit gaano pa siya kasalbahe. Kumakapit ka. Kaya nga, di ba sabi nila, yung hope, lason yan. Kasi yung hope, yung pag-asa, yun ang nagpapakapit sa'yo dun sa mali. Baka magbago. Dahil umaasa ka sa pag-asa. Tsaka hanggang sa tatalikuran ko na itong pag-asa, di ba? Kasi di ko maalam kung ano talagang sinasabi ni pag-asa eh. Kahit nga sa Pilipinas, minsan mali rin yung pag-asa eh.
Di ba? Sasabihin malakas sa ulan pero di ba ika-cancel ang ibang eskwelahan pero wala namang uulan. Minsan sasabihin wala pero pag may pasok pero biglang uulan. Tsaka yung tagal ng pinagsamahan. Oo. Pero Nangihinayang. binabawi ko yung nagkakamali yung pag-asa. Baka magalit yung pag-asa sa akin. Pero all over the world naman. Unpredictable naman kasi yung weather. Di ba? Kaya nga weather lang. Weather, di ba? It can change just like that. Oo, pero basta ang huwag natin kakalimutan. Kahit anong sablay natin. Kasi hindi naman laging tama ang mga desisyon natin. Minsan talaga yung mga desisyon natin hindi kayang suportahan ng best friend natin kasi mali. Pero kahit anong sablay niyan, may chance. May chance na mabawi mo yun. Mabawi mo yung ngiti mo. Kahit sumablay ka, may chance na mabawi yung ngiti mo. At kahit anong sablay mo, kamahal-mahal ka pa din. Merong magmamahal sa'yo. Diba? Feeling mo ba, ikaw ba naniniwala na kahit anong sinablay mo dati, kahit anong winasak mo? Kasi diba, ang nakakainis niyan, diba, ikaw na nga yung mabait. Ikaw na yung naiwan. Tapos ang pinaka-bad trip, nung naiwan ka, ikaw pa yung wasak at saka durog. Pwede mo sabihin, ba't hindi na lang siya yung wasak? Eh, siya yung nanalbahi. Yeah. Diba? Sana siya yung wasak, diba? Pero ako yung mabuti, pero ba't ako yung wasak? Diba? Kahit nawasak ka, do you still believe you are worthy of love? Yes, I am. Everyone's worthy. Kahit anong naging kasalanan mo, kung si Lord nga nagpapatawad, what more tayong mga tao, di ba? Yes, you are.